Yes, Maria Clara. Tingin ko'y namumuli na siya kay Crisostomo Ibarra. Ay, nariyan na sila! Tuloy po kayo. Magandang umaga, mga binibini. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Tia Isabel. Magandang umaga, Tia. Kapitana, nararamdaman ko na naman ang presensya ng babaeng nanggaling sa kailaliman ng lupa na tinadtad ng nunal sa mukha. Nakikilala mo ba ang mga nito? Nagpapanggap na Espanyol na nariyan sa ating kalawa? Magandang umaga sa inyo, Padre. Magandang araw, Padre. Victorina, kumusta naman ang pamumuhay kasama ngayong asawang si Don Tiburcio? Ayun, lagi na lamang ako binibigyan ng sakit sa ulo. Bakit? Kini-question mo ba pagkatao ko? Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw, Padre. Ikinararangal ko po ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumawang kaibigan. Si Don Crisostomo Ibarra. Magandang araw, Padre. Mga kaibigan, kami may inihandang pagkain na ating pagsasaluhan. Barbaridad! Don Crisostomo, sa mga bansang inyong ano ang pinakamagandang bagay na nakikita? Bago po ako maglakbay sa isang bayan, pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan ng bayang ito. Sinisikap kong alamin kung paano umunlad ang isang bayan. Dito ko nalaman na ang kanilang kahirapan ay may katuwirang relasyon sa kanilang kalayaan o pag-aalipin. Wala ka na bang ibang nakita kundi iyan? Sayang lamang inaksay mong salapi para matutunan ang maliit na kaalamang iyan. Alam iyan ng kahit sinong estudyante sa eskwelahan. Mauna na ba ako, Teo? Bagong tao, pagpakiingat kayo. Mag-aral po kayo sa inyo. Ipagpatawad niyo po, maaari niyo po bang sabihin kung ano ang kinayanatan niya? Mangyari ba na gaya rin naman ng lahat ay namatay sa bilangguan? Ang aking ama sa bilangguan? Napiit siya sa bilangguan? Pwede niyo po bang sabihin kung bakit tayo nasa bilangguan? Nang makaraan ng ilang buwan, buhat ng kayo po'y umalis.
Napasimula na ang samahan nila ng loob ni Padre Damaso. Niligyan kasalanan siya ng pare dahil hindi raw siya nagkukumpisal at napatarang ang pinatay niya ang nangingong lalakas nila. Nangyari ang kaugalian, nakialamang hostisya. Pinilit ang iyong ama at magagayoy ng nasilitaw ang mga lihim na tao. Umulan ng mga paratang, isinumbong na siya'y filibustero at herehe. Hindi mo ba ako nalilulog sa iyong mga paglalakbay? Sa kabila ng napakaraming lungsod na iyong naratian. Tandang babae. Maaari ba kang malimo? Ang iyong mga alay na nagligtas sa akin sa lahat ng kapamakan sa aking paglalakbay. At siyang tanging aliw ko sa pag-isa sa ibang bansa. Larawan ka ng dalawang bansang parehong mahal sa akin, ang Pilipinas at Espanya. Ito ang liham na ibinigay mo sa akin. Iyan ba ang liham na ibinigay ko sa iyo bago ako umalis? May iba ka pang po ba? May binigay sa akin din. Makinig ka ba sa akin? Sa akin, hindi ko nababasahin ang kasunod pagkat pawang kasinungalingan. Mahal ko, ako ay nasa mabuting kalagayan na ngayon at sana'y ikaw rin. Umaasa ako na sana'y ako pa rin ang nasa loob at rason ng pagtibok ng iyong puso. Hayaan mo, ako ay babawi. Bakit princess na? Ano nangyayari sa iyo? Dahil sa iyo, inalimutan kong may mga tungkulin akong dapat kampanan. Kailangan kong umuwi sa San Diego sapagkat araw ng mga patay bukas. Hindi na kita pipigilan ko. Alam ko naman na magkikita pa tayong muli. Mano, alam mo ba kung nasa ng libingan na may pagtanda na may buko? May wala na nun. Sinunog ko ang cross. Nautos to ni Padre Garote. Nasaan ang bangkay? Ito'y pinahukay at inilipat sa libingan ng mga injek. At ikaw ay sumunod? Ito'y tinapon ko sa ilog at hindi sa libingan ng mga injek. Anong biro ito ng tadhana at tayo pang dalawa ay pinagtagpo? Ako ba ang iyong kinakausap? Kayo nga po, Praile. Mayroon po sana akong nais itanong sa inyo. At ano naman ang gusto mong itanong? Crisostomo Ibarra, anak ng herehe at filibustero. Anong nagawang kasalanan ng aking ama upang maging ang kanyang karapatan na magkaroon ng marangal na libing ay pinagkait mo sa kanya? Tanggalin mo ang iyong kamay sa aking kwelyo. Paumanin po, Padre. Ngunit sagutin niyo muna ako. Anong kasamaan ang ginawa ng inyong kabanal-banalan sa aking ama? Nagkakamali ka, wala akong ginawa. Wala? Anong wala? Nagkakamali ka, hindi ako ang nag-utos. Kung kayo na ay sino? Ang pinalitan ko, si Padre Damaso, ang may pakana ng lahat. Hintayin mo ko.
Saan ito nanggaling mga anak? Sa simbahan po, inay. Nag-abala pa kayo mga anak. Salamat mga anak. Napakagandang mga bilad. Lalo ka na, Maria Clara. May aaminin din ako sa inyo mga amigas. Ano iyon? Mayroon na rin akong napupustuhan. Ngunit hindi ko alam paano ipaparating ang nararamdaman ko sa kanya. Madali lang iyan. Ituturo namin sa'yo ang sagot sa iyong suliranin. Si Victoria. Ang abaniko. Ang abaniko ang mamimistulang tinig nating mga dalaga. Paano naman? At kaya naman, ilabas mo ang iyong abaniko upang ikaw ay matuto. Kung hindi mo natitipunan ng iyong maniligaw, isang paraan lamang na wala ka sa kanya maasahan. Magpaypay ka lamang ng mabagal upang maparating sa lalaki na walang anman siyang halaga sa iyo. Parang ganito. Tama ba? At pag gusto mo naman ito sa mga, sabay magpapalak ako ng ay pag siya ay iyong kaharap. At kung iniibig mo naman ang iyong maniligaw, ito ang iyong gawin. Magpaypay ka lamang na mabilis habang sumisilap sa kanyang mga mata. Nang nakatingin sa kanyang mga paa, parang ganito. At yun lamang ang mga paraan upang maipaiwating mo sa binata ang mga gusto mong ipahayag sa kanya. Siya nga pala, halika na't magsitayo na tayo at lumisan na. Baka nga makakita pa sa atin dito at isipin na kung ano-ano ang ginagawa natin. Elias, mukhang malungkot ka. Alam kong malungkot ang buhay mo. Nangangamba ka ba na baka mahuli ka nila? May kailangan ka ba? Kaibigan na kita, hindi ba? At kapwa tayo mahirap. Paalam na sa lamig. Gabi na at sabi mo nga, hindi magandang makita ng mga kapitbahay na inaabot ako ng gabi rito. Ngunit, malungkot ka sa lubid. Ha? Oo. Sapagkat hindi magtatagal at iiwan ko ang pork na ito. Ngunit bakit? Hindi tamang mamuhay ako ng mag-isa. Ngunit sa pag-alis ko sa bahay na ito ay para ko na rin naiwan ang kalahati ng aking sariling katawan. Narinig ka bang nagsabi ng masama laban sa iyo? Tangka kang pagsamantala mo. At sa mga tuloy, maaaring sawa ka na sa pakikipagkaibigan sa akin kaya gusto Ikaw mo magsalita ng ganyan. Sus Maria, araw at gabi ay wala akong maisip, kundi ang oras na talagang mo sa hapon. Salome, tama ang pasya mong manirahan sa iyong mga kamag-anak. Limutin mo na ako. Limutin mo na ang pag-ibig nating hubang at walang halaga. Marahil doon ay makakatagpo ka ng karapat-dapat para sa iyo. Paalam sa ganun.
sumama ka na lang sa akin. Yan ay imposible. Lalo na kayo, nawalan ako ng kalayaan. Hindi, dito ka na lang. Dito ka na lang ako. Tinutulog ako. Masabihin yung parang mo sa Tinataraan ako mahalina. Tago-tagoan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Nakabilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, sana ito pa na. 7, 8, 10. Nasaan ka? Anak? Saan ka nagtatago? Basilio? Asan ka? Basilio? Asan ka? Huli ka! Andito ka lang pala. Gusto mo natin hahanapin na yung kapatid. Christine! Asan ka? Christine? Nariyan? Ay! Anak! Nawayo ka dyan. Nawayo ka dyan, anak. Tara na. Ikaw na ang ano. Taya. Ikaw na ang taya. Sige po. Et spiritum tumbunum didisti, qui doseriam Dios, et manatum non rehibuiste ab orioro, et aquam didisti est in city. Sa inyo, isinasaulo ang banal na kasalutan, lalo na ang mga buhay ng mga santo, upang di na ako magpaulit-ulit ng sermon sa inyo. Ibinaon niyo na ba sa limot ang paggalang sa mga pari? Ha? Kayo ba ay matutulad na rin sa mga bulok ng kaluluwa ng mga incheck na walang pananampalataya? Sa sarili ng pagbasbas, huwag kayong lalayo sa kora. Huwag din kayong lalapit sa hukay. Huwag din kayo malapit sa bato dahil nakalibangan ng buhay. Mga dayuhan na kampo ni Satanas, at kayong mga Indio, di kayo magtatagumpay na lasunin ang bayan na ito. Mga anak ng demonyo! Ikaw ang demonyo, Padre Damaso. Gandang umaga, Ilang Ibarra. O Elias, bakit naparito ka? Halika, tumupo tayo.
Alang-alang sa inyong kaligtasan, kailangan ipagpalagay ng mga kaaway na wala kayong ingat at sobra sa pagtitiwala. Mga kaaway ko? May kaaway ba ako? Lahat po pala mayroon dito. Ang pakikipag-away ay batas ng buhay. Hindi kayo piloto o mabubukid lamang. Ibang kaaway kayo sa mataas at mababang lipunan. Que se haga la voluntad de Dios para todos vosotros. Amén. Magkakilala kayong dalawa? Opo, Padre. Kami po ay magkasintahan at nakatagda ng isa. Mga kapatid, pagpatuloy niyo lamang yung pinag-uusapan. Kilala niyo ba ang mga Indyo? Makapag-aral lang, kala mo kung sino. Umaas na pa maging doktor, tulad ng mga sipunin na pumunta sa Europa. Pero makinig kayo! Bulag lamang ang hindi nakakakita. Pinarurusahan na sila dito sa lupa ang mga ama ng mga ulupong na iyan na namatay sa bilangguan. Sabi ngayon wala silang mararating. Walang lalapit. Huwag lalapit na ngayong masaktan. Ginakibara! Ginakibara! May naon ang aking puso, matatag ang aking kamay. Mayroon ba sa inyong hindi nagmamahal sa kanyang ama? Mayroon bang napupuot sa kanyang alaala? Nakita mo na? Naririnig mo ba ang katahimikan? Ikaw na alagad ng Diyos ng kapayapaan, na umaapaw sa bibig ang kabanalan at pananampalataya, ay ubod ng kasamaan ng puso. Tingnan mo, pesos na mo, por favor, pesos na mo. Huwag mo sasabihin dito. Hindi. Hindi na magiging doktor ang anak ko. Magiging 7 na lamang siya. Tapos na. Wala nang paaralan. Ha? Sino ang nagsabing wala nang paaralan? Ako ang nagsasabi. Tinawag na si Resibo at Minister ng mga paging pare at nangangamba nito na wala nang paaralan. Ganon ba grabe ang ginawa niya kay Padre Damaso para tawagin siya si Resibo at Minister? Iyan ang pinakamasamang sinabi ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa. Crispin! Masakit po! Crispin! Crispin? Crispin? Anak? Anak ko? Crispin! Basilio! Asan kayo?
ba, Tiburcio? Tiburcio! Wisit talagang lalaking yun! Hoy, hampas lupang Indio, nakita mo ba ang asawa ko? Senyora, hindi ko alam at wala akong pakialam ko siya. Napakawalang kwentang Indio! Pagkapangit-pangit ng mga bahay nitong mga Indio, andito na naman ang babaeng mapagpanggap. Ba't ganyan ka makatingin? Naiinggit ka ba sa akin? Ako? Naiinggit sa'yo? Sandali! Hintayin mo ako riyan! Oo. Naiinggit ako sa kulit mong buhok. Ang ganda naman yung mga Donya. Lagi naman nag-aaway. Oo nga, basta ako, kampiyon ka din kami sa lasyon. Ay, ako naman, sabi ka dyan na gusto rin. Kilalanin mo ang iyong kausap. Baka nakakalimutan mo. Ako lang naman ang nag-iisang Doña Victorina de Espadaña. Hindi ako probinsyana o kaladkarin ng mga Guardia Civil. Aba! Excelentissima, Senyora Putput! Maghunos dili ka sa iyong sinasabi at baka masampal ko ang iyong bunganga! Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka ng iyong mga kasama? Ako, isa lamang ang lalaki sa buhay ko. Pero ikaw, ilan? Ang gutom lamang ang nagtsatsaga sa tira-tira ng iba. Ikaw na demonyetang tinagtad ng nunal sa muka. Ayusin mo ang iyong sinasabi kung ayaw mong durugin ko ang iyong bunganga. Sige, ang kapal-kapal ng mukha mong magpanggap na mestisa, halata naman sa kulot mong buhok. Imbesil! Ako ay isang tunay na donya. Hindi tulad mo, isang hamak na alila na nagpapanggap na Espanyola. Kadeskerada! Huwag kang magmalaki bruha ka! Kahit anong gawin mo, hindi mo may tatago ang pagiging Pilipina mo! At ikaw, bastos na babae na hindi Tagalog ay hindi marunong magsalita! Mabuti pa ako! Hindi nagpapanggap! Ikaw, isang malaking kahihiyan sa mga tunay na mestiza! Estupida! Fuera de mi vista! Hindi kita papatulan. Ang mga tulad mo ay hindi dapat kinakausap ng mga tulad ko. Yes ko! Sige, umalis ka na! Demonyetang bruha ka! Pero, tandaan mo ito! Hindi ka magiging isang tunay na Espanyola! Isang kalba lang itisinungalingan! Ayaw sa Ipostara! Baliw yun eh. Yun yung may anak na magnanakaw. Sayaw sisa! Sayaw! Sayaw sisa! Sayaw sisa! Sayaw sisa! Sayaw sisa! Sayaw sisa! Sayaw sisa! Sayaw! Kang bulong na kaiba sa kilaban na iyo at nangungurong sa iya mga gibong nga ngalasan at ikabayadan kan enot na pagkakasala. Satan, puramo di karahayan, karawaran di biyaya, kahoy na mabinuga. Baliw! Akin yan! Akin yan! Baliw! 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 Baliw yan! Yan! Ibigay mo sa akin yan! Ibigay mo sa akin yan! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Baliw! Baliw kasi siya! Baliw kasi
Masisa! Baliw! Masisa! Baliw! Masisa! Baliw! Baliw! Masisa! Masisa! Baliw! Masisa! Baliw! Masisa! Baliw! Magnanakaw! Kayo ang baliw! Kayo ang pangit! Mahal ko. Jesus mo. Akala ko hindi na kita makikita pa muli. Nakatakas ako sa pitan sa tulong ni Elias. Tawarin mo ako. Dahil ako naging dahilan ng mga paghihirap mo. Kailanman ay hindi kita sinisimahal ko. Batid ko kung sino ang may kagawa ng lahat ng ito. Tayo ay pinaglaruan at pinaikot. Kaya huwag ka naman lungkot, mahal ko. Dahil sa gitna ng lahat ng panganib, ako'y naparito upang humingi ng tawad sa iyo. Dahil hindi ko na matutupad ang lahat ng pangarap natin at pangako sa isa't isa. Ano? Ngunit iyan ang kamatayan ng puso ko. Jesus ko. Ikaw ang pag-ibig ko. Ikaw ang buhay ko. Ipangako mo sa akin, ilalayo mo ang iyong sarili sa anumang kapanglawan. Ang tanging hiling ko ay ang kaligayahan. Kung kaya't pinapalaya na kita, Maria, bibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Hindi. Hindi ko kaya, Jesus ko. Ayoko ng kapayapaan na hinihando mo sa akin. Sarili ko lamang magpatupad ng kapayapaang iyan. At may isa sa katuparan ko yun. Kung ikaw ang aking kapiling, Krisostomo. Ikaw. Ikaw lang. Kung hindi mo kayang bitawan ng pag-iibigan natin dalawa, marahil hindi rin ako susuko. Ngunit bigyan mo muna ako ng panahon, Maria Clara. Hayaan mo magpalakas akong muli upang mailigtas kita at matupad ang pangarap natin dalawa. Babalikan kita, mahal ko. Makakapaghintay ka bang muli? Kahit ilang taon pang paulit-ulit, hintayin kita, mahal ko. Basilio, saan kayo? Naghihintay na ako, nanay. Anak ko. Basilio. Saan kayo?
Basilio! Sabihin! Ayokong iwan! Ayokong iwan! Ayokong iwan! Basilio! Makinig ka. Itatago muna kita sa bahay ng kaibigan ko. Sa Mandaluyong, umalis na tayo sa bayang ito. Upang mamuhay ng mapayapa, mayaman ka at matalino, maaaring masitap kayo ng hitmanan. Ngunit nahihina at walang pinalaman, ang higit na mapipinsala, papanig sa iyo ang mga kriminal. Hindi ang taong bayan. Ako man ay hindi papanig sa iyo, sapagkat ayaw ko gumamit ng manas na paraan. Kung gayon magpapatuloy akong hindi ka kasama, dapat nang matapos ang karuwagan, kainaan, pagbuntong ininga at pagluha. Nariyan na sila! Marunong ba kayong mamangka? Oo, bakit? Wala na tayong pag-asang makaligtas pa. Tatalon ako, naliligaw ko sila. Naligtas niya kayong sarili. Hanggang dyan ka na lang, Ibarra! Tao po. Ano po iyon? Ano pong sadya nila? Ipinabibigay po itong liham para kay Maria Clara.
Panginoon. Maaari po bang ikaw ang magsabi ng totoo sa akin patungkol sa kalagayan ni Crisostomo? Hindi ko po kayang paniwalaan ng buo ang sinabi nila sa liham. Naway nagsisinungaling lamang po sila. Hindi ko po kakayanin na wala siya. Hindi po kaya ng aking puso. Pakiusap. Gabayan po ninyo ako. Gabayan po ninyo ang pinakamamahal ko. Maria, labis-labis ang pag-aalala ko sa iyo. Iwanan mo na ang ibarang yan sapagkat wala ka lamang sa kanyang mapapala. Pakasalan mo na ang Linares na iyon upang maging masaya ka naman. Hindi. Hindi ko iiwan o kakalimutan si Crisostomo. Kung buhay pa siya, maaari akong umasa, magtiis at magtiwala. Ibig ko man lang marinig ang mga sinasabi tungkol sa kanya. At ano ang iyong gagawin? Mabubuhay ka lamang na malungkot tulad ng iyong ina. Huwag mong babanggitin ang aking ina! Wala ka ng karapatan kapang himasukan pa ang buhay ko! Ako? Walang karapatan? Walang karapatan? Samantalang ako ang tunay kong ama! Ama? Kung gayon, totoo nga. Totoo nga na ikaw. Ikaw ang tunay kong ama. Pinalaki niyo ako na may takot sa Diyos, ngunit ikaw na tunay kong ama ay isang kampol ng kadiliman na kumahasa sa aking ina. Hindi ako makapaniwala na buong pagkatao ko pala isang kasinungalingan. Maria, ako'y humingi ng kapatawaran sa iyo at sa iyong ina. Patawarin mo ako, anak ko. Bitawan niyo po ako, Padre. Buo na ang aking desisyon. Hindi ako magpapakasal sa Alfonso Linares na yan! Bagkos, mas nanaisin ko pang magmongka. Magmongka? Anak, wala akong alam sa buhay. Ang misteryo na nakabalot sa loob ng pader ng kumbento. Wala kang alam. Mas nanaisin kitang makitang malungkot sa buhay kaysa pumasok sa kumbento. Si Crisostomo ang nagbibigay liwanag sa aking buhay. Ngunit ngayong pinatay nila siya, wala nang dahilan para mabuhay pa ako na walang kaligayahan. Kaya kung hadlangan niyo pa ang aking desisyon, ako ay magpapakamatay. Humiling ka na ng iba, anak. Kahit ano. Wag lang ang pagpapakamatay at ang kumbento. Kumbento? O ang kamatayan? Diyos ko. Nais mo ba talagang magmongha? Sige, papayagan kita. Kasi ayaw kong mamatay ka, anak. O Panginoon, tatanggapin ko ang parusa ninyo. Wag lamang ang walang malay kong anak.
mamatay ako, hindi makikita ang pagsikat ng araw sa aming bayan. Kayong makakakita nito, batiin niyo siya ng may ngiti. Huwag niyong limutin ang nalugmok sa dilim.